Magandang araw sa inyong lahat. Kami po ang magpe-present ngayon ng aming project na tinatawag na Smart Door Lock with Keypad and Security Features. Sa video na to, i-discuss namin ang buong sistema mula sa introduction, process flow, materials, analysis, simulation hanggang sa final conclusion. So hello guys, so lahat naman tayo is gusto ng seguridad sa ating bahay, di ba? Sa work or sa mga locker natin. So ngayon, gumawa kami ng project Smart Door Lock, which is makabago na gamit yung Arduino and keypad. So ito, hindi mo na kailangan ng susi. So kailangan mo lang i-type yung tamang password and then kusa na itong bubukas. So meron din naman itong LCD which is malalaman mo or mag-visualize kung tama yung napipindot mong password. So kapag mali naman yung password mo, at least 3 attempts, mag-a-alarm naman ito. So yun lang. So hello. So ganito naman yung process ng aming Smart Door Lock. So una, may magpapakitang enter pin sa LCD. So ngayon, itatype ko yung tamang password. So kapag habang nagtatype ka, iilaw yung kulay yellow na LED. Ngayon, kapag na-type mo naman yung password, then na-confirm naman na tama, so iilaw yung green na LED, then bubukas yung servo motor or iikot. Ito yung act as a door lock. So kapag mali naman yung na-type mong password, so iilaw naman yung red. At tapos ganito yun. Kapag 3 attempt ka na mali yung na-type mong password, so mag-a-alarm na yun. So mamamatay lang yung alarm niya after ilang segundo. Okay? Dumako naman tayo sa materials and components. Ito naman po ang mga materials na ginamit namin. Arduino Uno po ang ginamit namin sa main controller at 4x4 matrix keypad naman para sa input ng pin. 16x2 LCD with I2C naman para sa display. Servo motor para sa lock mechanism, 3 LEDs with 3 colors po, green, red, and yellow para sa visual indicators. Buzzer pass para sa alarm, breadboard at jumper wires. So, ang total po na nagamit namin ay nasa 1,187 lang. Budget friendly at swak na swak po siya para sa mga estudyante o sa DIY projects. So, pinag-aralan namin ang buong system, kung paano tumangkap ng input, kung paano i-check ng pin, at paano magbigay ng feedback. Gumamit kami ng mga Arduino libraries tulad ng keypad, servo at liquid crystal I2C. At may mga kondisyon ito tulad ng kung tama ang pin, ito ay mag-unlock at magpapakita ng green LED. Kung mali naman ay ito ay magpapakita ng red LED. At dagdag sa count ng attempts. At kung pangatlong attempts na, ito ay magba-buzzer alarm. So, ang mga feedback na ito ay real-time kaya madaling maintindihan ng user kung ano ang nangyayari. Simulation in Tinkercad. Bago namin gawin ng actual hardware, sinimulate muna namin sa Tinkercad. Doon namin nakita na gumagana ang integration ng keypad, LCD, servo, at buzzer at LEDs. Nakita rin namin kung paano nagre-react ang system sa tamang input at sa mali. Nakakatulong talaga ang simulation lalo na sa debugging at testing, safe pa at walang gastos sa physical components habang nag-e-experiment. Yan lang po. Hindi lang ito basta project, maaari itong maging base para sa real-world applications. Ang iba pang features na maaaring idagdag ay ang mobile app control via Bluetooth or Wi-Fi at ang voice feedback para naman sa accessibility. Overall, successful naming na-implement ang isang smart door lock system gamit lamang ang Arduino
at iba pang basic components. Madali lang itong i-expand. Para sa future upgrades or improvements, maaari tayong magdagdag ng biometric system, gaya na lamang ng mga fingerprint sensor or facial recognition.